Nakatayo ito sa dulo ng daan, malaki at matanda. Puno ng alikabok ang mga bintana, parang mga mata na matagal nang nakapikit. Dito ako dinala ng trabaho ko, bilang tagapaglinis ng mga lumang bahay. May susi ako, pero wala akong ideya kung anong klaseng halimaw ang naghihintay sa loob. Huminga ako ng malalim at pinihit ang seradura. Bumukas ang pinto na parang humihiyaw, at isang amoy ng nabubulok na kahoy at lupa ang sumalubong sa akin. Madilim sa loob, parang nilalamon ng bahay ang liwanag. Sinimulan kong hanapin ang switch ng ilaw, ang puso ko ay parang tambol sa aking dibdib. Sa wakas ay nakita ko ang ilaw, at nagliwanag ang isang bahagi ng sala. Napakalaki ng espasyo, pero walang laman. Mga bakas ng alikabok at sapot ng gagamba lang ang makikita. Parang walang taong nakatapak dito ng maraming taon. Naglakad ako ng dahan-dahan, pinagmamasdan ang paligid. May mga lumang retrato sa mga dingding, pero kupas na ang mga mukha ng mga tao. May isang piano sa isang sulok, pero wala nang tunog ang mga piyesa nito. Parang nagyayelo ang oras sa loob ng bahay na ito. Sinimulan kong linisin ang mga alikabok, pero hindi maalis sa isip ko ang kakaibang pakiramdam. Parang may mga matang nakamasid sa akin, mga matang hindi ko nakikita. At ang katahimikan, nakakabingi. Tanging ang tunog lang ng aking paghinga at ang paghampas ng mga sanga sa bintana ang naririnig ko. Tapos, narinig ko, isang mahinang kaluskos mula sa itaas, parang may naglalakad sa sahig ng ikalawang palapag. Napahinto ako sa aking ginagawa at pinakinggan kong mabuti. Tumahimik ang lahat. Baka guni-guni ko lang yon. Umakyat ako sa ikalawang palapag, maingat ang bawat hakbang. Madilim dito, at mas malamig. Ang mga kwarto ay pawang walang laman, puno ng mga sirang muebles at mga nakasabit na kurtinang tila ba mga sapot. Sa dulo ng pasilyo, may nakita akong anino. Isang figura ng tao, nakatayo sa may bintana. Hindi ako sigurado kung anong kasarian o kung ano ang itsura nito. Nakatayo lang ito doon, parang isang estatwa. Napalunok ako, hindi alam kung dapat ba akong magsalita o tumakbo. Sino yan? Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig. Walang sumagot. Nanatili lang doon ang anino, hindi gumagalaw. Lumapit ako ng isa pang hakbang, at biglang umihip ang isang malamig na hangin. Tumama ito sa aking mukha, parang kamay ng isang multo. Nangilabot ang buong katawan ko. Gusto kong tumakbo, pero parang napako na ang mga paa ko sa sahig. Ang anino, ang lamig, ang katahimikan, lahat ng ito ay nagsasabing hindi ako nag-iisa sa bahay na ito. Huminga ako ng malalim at naglakas loob na magsalita muli. Sino ka? Tanong ko, mas malakas na ngayon. This time, gumalaw ang anino. Dahan-dahan itong lumingon, at nakita ko ang mukha nito. Isang babae, maputik at gusgusin ang damit. Pero hindi ang itsura niya ang nagpatigil sa akin, kundi ang katotohanang hindi siya nakatayo sa sahig. Lumulutang siya, ilang pulgada ang layo sa lupa. Napasigaw ako at natumba sa sahig. Gusto kong umalis sa bahay na ito, pero hindi ko may galaw ang katawan ko. Paralisado ako sa takot. Biglang nagliwanag ang paligid. Nawala ang anino ng babae, at ang lamig ay napalitan ng kakaibang init. Tumayo ako at pinagmasdan ang paligid. Wala na ako sa lumang bahay. Nasa isang maliit at maaliwalas na silid ako. Nasaan ako? Tanong ko, naguguluhan. Isang matandang babae ang lumapit sa akin. May dalang tasa ng tsaa, nakangiti siya sa akin. Ligtas ka na, Hijo, sabi niya. Nahimatay ka sa lumang bahay. Anong nangyari? Tanong ko, hindi pa rin makapaniwala. Matagal nang inabandona ang bahay na iyon, paliwanag ng matanda. May mga kwento tungkol sa isang babae na namatay doon, at hindi matahimik ang kaluluwa niya. Inabutan niya ako ng isang lumang sulat. Nahanap namin ito sa iyong bulsa, sabi niya. Mula sa babaeng nasa lumang bahay. Binuksan ko ang sulat at nagsimulang magbasa. Isinulat ng babae ang kanyang kwento, ang kanyang kalungkutan, ang kanyang pag-iisa, at ang kanyang pagnanais na matahimik na. Sa dulo ng sulat, may isang hiling siya hanapin ang kanyang pamilya,
at ibigay ang kanyang mensahe ng pagmamahal. Natapos kong basahin ang sulat at tumingin ako sa matanda. Tutulungan ko po siyang mahanap ang kanyang pamilya, sabi ko. Ngumiti ang matanda. Salamat, Hijo, sabi niya. Alam kong mapapatahimik mo na ang kaluluwa niya. Lumabas ako ng bahay, dala-dala ang sulat at ang kwento ng babae. Hindi ko alam kung paano ko hahanapin ang kanyang pamilya, pero alam kong kailangan kong gawin ito. Para sa kanya, at para sa aking sarili.